Teka, anong ginagawa ng maduming pulubing ito dito? Umalis ka! Mangangamoy ang tindahan. Ang bibig mo ang pinakamabaho dito. Bakit hindi mo gawing umalis ang bibig mo? Ang kapal ng mukha mo. Huwag kang matakot, Lola. Pumasok ka at mamili ng malaya. Tutulungan kita. Ang bait mong babae. Shuji, kahit na bumabagsak ka, huwag mong asahan na ang isang pulubi ay magliligtas sa benta mo. Sino ang nagsabing hindi ko kaya palakihin ang benta niya? Lahat ng damit sa tindahang ito, binibili ko lahat. Isang card na pinulot sa basura, kaya mo bang ipakita ito dito? Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo kung peke. Ang balanse ng account ay 10 billion. 10 billion? Wow, ganito kalaki. Napakarami. Anak, lahat ng bibilin ngayong araw bilang sa iyong benta. Pero ang isang taong kasing talino at kasing ganda mo ay hindi dapat mag-aksaya ng talento sa lugar na ito. Lola? Sa totoo lang, hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Hindi makahanap ng tamang trabaho. May resume ka ba, anak? O Pumunta ka sa Long U Group at maging isang management trainee. Ikaw ay magiging isang executive doon. Long U Group, ang kumpanyang nasa Fortune 500, posisyong executive? Ako? Mahal, umuwi ka at maghintay ng abiso. Anong nangyayari? Allergy lang yan, hindi ako mamamatay o ano paman. Hoy, Doktor, bilis. Ang iyong alcohol allergy ay lumalala. Kailangan kong ipaalam sa pamilya mo. Isang taon na kayong kasal, ngunit hindi ko pa nakikita ang asawa mo. Naalala mo pa ba kung ano ang itsura niya? Hindi ko maalala. Yancy. Uminom ka ba uli? Dapat mong pagsabihan ng asawa mo. Ngayon ang araw para sa wakas makilala siya. Isang buong taon na. At hindi ko pa nakikilala ang asawa ng apo ko. Abala siya, walang oras. Ikaw. Pero Lola, ano ba yan sa kamay mo? Tama. Ngayon may nakilala akong magandang babae na perpektong sumali sa iyong programa ng pagsasanay sa pamamahala. Suriin ang kanyang file. Kahit na may koneksyon ng matandang ginang, hindi pa ako nakatapos ng kolehiyo. Paano ako makakapasok sa isang kumpanyang Fortune 500? Kumusta? Naiintindihan. Darating ako sa tamang oras para sa panayam. Kumusta? Narito ako para sa panayam. Kunan mo muna itong form. Pagkatapos, dumiretso ka sa hallway, kumaliwa sa dulo, tapos kumanan sa unang intersection, ang pinakaloob na conference room. Kaliwa tapos kanan o kanan tapos kaliwa. Hindi ba yun yung taong nasa lubong ko? Baka bumagsak ako sa panayam ngayon. Ito ba ang recruit na ipinilit ni Lola? Mukhang hindi masyadong matalino. 5 minuto kang huli. Naligaw ako! Ang layout ng opisina na ito ay parang maze! Talagang hindi matalino. Ito ang form na ibinigay sa akin ng receptionist. Pinunan ko na ito. Error sa system? Bakit nila pinapunta ang isang hindi pa nakatapos ng kolehiyo para sa posisyong ito? Umalis ka na. Lumabas ka.
Ang ibig kong sabihin, ikaw ang manatili. Ikaw lang ang i-interviewin ko, ang iba lumabas. Assistant Joe. Ito ang iyong pagsusulit. Uminom ka. Ha? Ang specialty mo sa resume ay pag-inom talaga. Tingnan ko, gaano karami ang kaya mong inumin. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Alam mo ba kung ano ang state banquet? Ang wine attendant para sa banquet na iyon ay mag-isa. Kayang sumabay sa 20 mesa uminom ng alak na parang tubig. Pero sa ngayon, sobrang busog na ako. Ilang daliri? Isa. Hired ka na. Samahan mo ako. Sino ang bagong interviewee? Si Mr. Lee mismo ang nag-interview sa kanya. Mukhang may special treatment siya. Isang college dropout. Paano siya nangahas na mag-isa kasama si Yancy? Manager Jiang, iproseso ang onboarding niya. Pagkatapos niyan, kita tayo sa mall agad. Sige. Mr. Lee, Yung lapad ng balikat ay 39 centimes. Past 88 century. Waist 62. Haba ng binti 103 sim. Posible bang si Mr. Lee ay interesado sa akin? May drinking party mamayang gabi. Sasama ka sa akin. Pagkatapos ng oras ng trabaho iyon. Kuripot na kapitalista. Sinamantala mo na ako. Ibinigay sa akin? Hindi mo babawiin? Tama! Ang pagbenta ng mga ito ng second hand ay makakakuha ng magandang pera. Gold digger, hindi ka tapat ng asawa ko. Nitong nakaraang taon, 200k lang ang dowry na kinuha niya. Hindi niya ginamit ang credit card. Para sa diborsyong ito, mas marami akong ibabayad sa kanya. Siya nga pala, ang asawa ko ay kasing edad mo. Tulungan mo akong pumili ng mga regalo para ibigay sa asawa ko. Kasing edad ko, nakapag-asawa na ng CEO, nabubuhay sa pangarap na buhay. Sige, Magdi-divorce kami bukas. Dalhin ang marriage certificate. Magdi-divorce na tayo bukas. Dalhin mo ang marriage certificate. sige. Ano na naman? Pwede mong alagaan ang asawa mo, pero hindi ako pwedeng makatanggap ng mensahe mula sa asawa ko? May asawa ka na? Pagkatapos ng party mamayang gabi, ipasundo ka sa asawa mo. Hindi na, hindi ako malalasing. Mr. Wang, tagal na kitang hindi nakikita. Cheers! Ang tagal na kitang hindi nakikita. Ang tagal na nga, Mr. Wang.
Sa susunod, huwag masyadong maingay. Hindi ba ikaw ang pumili ng damit na ito para sa akin? Hindi ko inaasahan. Na maputi pala ang balat mo. Ano? Wala, dito ka lang maghintay. Ikaw ba ang asawa ni Mr. Lee? Hindi bakit? Si Lee Yancy na iyon lagi namang nagpapanggap na walang asawa pero siya ay palihim na nakikipagligawan sa likod ng kanyang asawa. Maling akala ito. Ako lang ay isang tauhan ni Mr. Lee. Alam ko na kung paano. Sa aming bilog, ang mga babaeng tulad mo ay laruan lang. Kung sasamahan mo ako, mamayang gabi, baka si Mr. Lee ay gagantihan ka mamaya. Matandang manyak. Ganito ka ba kasabik na ituring ang tao bilang laruan? May gumawa ba sa iyo na parang basura dati? Dahil hindi ka tinuruan ni Yancy ng maayos, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tamang asal. Lalakas loob mong galawin ang tao ko? Hinahawakan mo ang mga tao ko? Bitawan mo, masakit pag-usapan natin ito. Pakawalan mo siya. Kanina lang naghanap ka ng balabal? Ano pa? Lee Yancy, huwag mong kalimutan kailangan mo pa rin ang supply chain ko. Tataasan ko na ang presyo ngayon. 10% na pagtaas, mukhang wala ka ng pakialam. Oy, sobrang mahal. Wala ka bang kahihiyan? Lee Yancy, kung kaya mo inumin ang lahat ng alak na ito para pasayahin ako, ibibigay ko ang mga susunod na produkto. Sa kalahating presyo. Ito ay ang pinakamalakas na whiskey. Ang pag-inom ng lahat nito ay maaring pumatay ng tao. Mukhang si Mr. Lee ay babagsak dahil sa babaeng ito. Ayaw mong uminom? Tama, ang maliit naming pera ay wala lang. Inumin ko ito! Dahil nagalit kita, hayaan mo akong uminom nito. Hindi pwede. Bilang empleyado ni Mr. Lee, umiinom ako para sa kanya. Ano ang problema? Hayaan mo siyang uminom, babae lang siya. Gaano karami ang kaya niya? Sige. Pero kung mabigo ka, gugugol ka ng gabi sa akin. Tapos, Huwag mong sobrahan. magtiwala ka sa akin. Umiinom ka pa rin yan? Ako. Ito. Isang babaeng bayani. Ikaw. Oras na para tuparin ang iyong pangako. Sige. Respeto. Ako natalo sa isang babae sa unang pagkakataon. Sa harap ng lahat ng ito mga lider ng industriya, maniwala ka, tutuparin ko ang aking pangako. Talagang tutuparin. Mr. Lee, congrats sa deal. Anong nasa isip mo? Paano siya magiging asawa ko? Baliw ka ba? Malapad na balikat, makitid na baywang. Matigas na balakang. Ginoong Lee. Ang ganda ng pangangatawan mo. Lasing ka. Magsalita ka ng malakas, hindi kita marinig. Ang daldal mo. Gusto kong humalik.
Kakaiba ang kilos mo. Nilagyan ng droga ang inumin. Shuji, tawagan mo ang isang tao. Ipatawag mo ang asawa mo para sunduin ka. Ginoong Lee, kailangan mo ba akong sunduin? Hindi na kailangan. Ang numerong yung dinadial ay kasalukuyang hindi magagamit. Hindi sumasagot ang asawa ko. Mukhang wala ring kwenta ang asawa niya. Bahala na. Chuji, nasaan ang bahay mo? Ihahatid kita sa bahay. Ang bahay ko ay dito. Ang tigas ng dibdib. Isang pogi na ganito. Ako at ang mga kaibigan ko ay dapat makakuha tig-10 sa hinaharap. Chuji, Jilly, isinusumpa kong hindi na kita sasamantalahin muli. Pakiusap, bitawan mo na ako. hayaan kang manamantala ng iba. Wala kang pagkakataon. Li, naubos na ang epekto ng gamot. Pakiusap, palayain mo ako. Gusto mo pa ba ng mga guwapong lalaki? Wala na. Pumapabagal lang ang mga lalaki sa aking paghawak ng espada. Pasensya na dito, Jilly. Nadumihan ko ang iyong suit. Ibabalik ko ito pagkatapos linisin. Chi, kumusta ang bagong trabaho mo? Umaayos na ba? Mabuti naman. Mabait ang boss sa akin. Nakaka-reassure iyan. Huwag mong sobrahan ang sarili mo. Kung hindi kita pinipigilan, baka kaya mo. Oh, nanay. Hindi na naman ito. Pamilya tayo. Wala nang usapang pabigat. Mag-focus ka lang sa paggaling. Iwan mo sa akin ang pera. Ang iyong anak na babae ay marunong kumita. Mabuti iyan. Siya nga pala, nanay. Nasaan ang marriage certificate ko? Certificate? Tingnan mo ang drawer na yan. Pumunta ka at tingnan. Okay? Nanay, pupunta na ako sa trabaho. Anong ginagawa mo? Huli ka na, hindi mo ba alam? Hindi ako huli. Eksaktong-eksakto ako. Hindi ba yan ang suit ni Jilly?
Eksakto. Si Jilly ay nagsuot ng parehong suit kahapon. Ninakaw mo ang damit ni Mr. Lee, ang creepy mo. Huwag mong sabihing natulog ka na yakap ang kanyang damit magdamag. Misunderstanding lang to. Dinihan ko ang kanyang damit at balak kong ibalik. Katawa-tawa, lakas ng loob mong tawagan si Mr. Lee para patunayan. Sige, tatawag ako ngayon din. Pasok. Mr. Lee, Nagsumikap siya kahapon. Maghanda ng dagdag na tasa. Hahanapin ko si Shuji. Mr. Lee, iba ang pakikitungo mo kay Shuji. Wala ka namang number niya, 'di ba? Wala talaga. Pero ang landline ng opisina ng CEO baka gumana. Tatawag ako agad. Kapag napatunayan ko ang aking inosente, lahat kayo ay hihingi ng tawad. Kung hindi mo mapapatunayan, lumayas ka dito. Sagot ka naman, Mr. Lee. Ang numerong yung dinial ay hindi available. Iba ang mundo natin. Ako lang ay tool na tinatawag niya. Hindi ko siya maabot kapag kailangan. Malinaw na si Mr. Lee ay hindi sasagot sa iyo. Baka busy lang siya. Ang mga damit na ito'y ibinigay niya. Nagsisinungaling ka pa. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang iyong intensyon. Linawin ko, kahit maghubad ka sa harap ni Mr. Lee, hindi ka niya titingnan. Galing sa karanasan? Naghubad ka ba sa harap niya at hindi ka niya pinansin? Ikaw, walang kahiyan. Ang pagsisante sa iyo ay hindi sapat. Hubaran ang kanyang damit at iparada siya. Ipakita sa lahat ang mangyayari sa mga nagnanasa kay Mr. Lee. Huwag mo akong hawakan. Ano pa ang hinihintay mo? Hubaran mo siya ngayon. Tigilan mo yan! Bitawan mo ako, huwag! Tigilan mo ako, pakawalan mo ako ngayon. Iwasan mo! Alisin mo ang kamay mo! Anong nangyayari dito? Pasensya na. Akin ang sertipiko ng kasal na ito. Bubugbugin ba niya ako? Gusto ko lang namang ayusin ang buhok niya. Siguradong nababaliw na ako. Kinakailangan ng propesyon, panatilihin ang tamang itsura. Assistant Joe, bigyan mo siya ng kape. Pinanatili ko naman ang tamang itsura. Maayos naman ako nang pumasok ako. Lahat ng ito ay gawa niya. Gusto niya akong tanggalin at hubaran ako para kahiyahiya sa publiko. Gusto mong tanggalin siya? Oo, Mr. Lee, nilabag niya ang mga patakaran ng kumpanya. Bilang kanyang tagapamahala, makatarungan ang pagtanggal. Si Shuji ay tumulong gumawa ng 100 milyong deal para sa kumpanya kagabi. Siya ang aming nangungunang empleyado. Paano mo nagawang sabihin na may autoridad kang tanggalin siya? Eh ano ngayon? Mr. Lee, baliw na baliw siya. Sa iyo at kahit ninakaw ang iyong damit, ito ang ebidensya. Ang ganitong walang hiya na babae nararapat pampublikong pagtanggal. Ang suit na ito, binigay ko sa kanya. Itong suit, ibinigay ko sa kanya. Paano nangyari ito? Magtrabaho ka. Sa susunod, masisibak ka. Salamat, Mr. Lee. Matalinong desisyon po. Kaawa-awa, ibigay mo sa kanya. Bumalik na lahat sa trabaho. Nako! Nakakadikit na sa pandikit. Mayroon ka pa bang marriage certificate? Invalid na ang akin.
tapusin ito ngayon. Mawalang galang na. Meron ka pa bang marriage certificate? Invalid na ang akin. Nandito pa. Assistant Joe, meron pa ba akong marriage certificate? Ginoo, kung nawala ko ang inyong marriage certificate, papatayin niyo ba ako? Illegal ang pumatay. Mabuting malaman po, nawala ko ang marriage license niyo. Ibabawas ko ang 6 na buwang sweldo. Mr. Lee, Nakakapagod. Itong kumpanyang ito ay mas maraming papeles kaysa sa hari ng ilalim. Sa ganitong bilis, walang oras para sa diborsyo. Diborsyo? Mukhang ang kanyang kasal ay talagang magulo. Nandito pa, may biglang dumating. I-reschedule. Bakit nakatitig ka lang? Nagpapasya kung ililigtas ka. O ang mga dokumento muna. Hindi ko kailangan ng pagliligtas. Malamya. Shuji, Nasa pantry ka 20 minuto na. Kahit naka-close ka ng deal, huwag kang magpabaya. 20 minuto? Imposible! Hindi mo ba narinig yon? Bumalik ka na sa trabaho. Ginoo, walang katapusan ng mga file na ito. Hindi ko matapos ayusin ang mga ito. Mag-overtime ka para ayusin. Kahit gaano pa late, tapusin mo at saka patayin mo ang kuryente pagkatapos ng trabaho. Naiintindihan ko. Bukas, ihatid sa opisina ni Shuji isang coffee machine at beans. Ha? Sa susunod, hindi ko natitiisin ang mababang grade na instant coffee na natapon sa akin ulit. Ang baho. Mr. Lee, aminin mo na lang na nagmamalasakit ka sa kanya. Ang mga dahilan mo ay masyadong kaawa-awa. Anong nangyayari? Shuji, ikaw ang huling umalis. Ikaw ba ang pumutol ng kuryente? Oo. Bakit? Ang mga server ng kumpanya ay nag-upload ng data buong gabi. Alam mo yon, ang pagputol ng kuryente ay nagdulot ng pagkabigo sa pag-upload. Ito ay nagdulot sa kumpanya ng mahigit 1 milyon. Shuji, ikaw ang nagdulot ng kalamidad na ito. Kumanda ka ng matanggal. Sinabi sa akin ni Ginoong Jiang na patayin ito. Kailan ko sinabi iyon? Nasaan ang ebidensya mo? Seguridad, itaboy ninyo siya ngayon din. Pakawalan mo ako. Tiyak na inutusan mo ako. Aminin mo na. Tumahimik ka, kalad ka rin ninyo siya palabas. Huwag mo akong hawakan. Tama na. Tigilan mo yan. Anong nangyayari dito? Lee, si Shuji, pinatay niya ang kuryente ng walang pahintulot na naging sanhi ng pagkabigo ng pag-upload ng mahalagang datos. Malaki ang nawala sa kumpanya. Ang pagtanggal sa kanya ay makatuwiran lamang. Gili, si tagapamahala Jiang ang nag-utos sa akin na patayin ang kuryente. Lee, edi nakikita mo, Shuji ay hindi lang nagpapakita ng pagsisisi, kundi sinusubukang ibaling ang sisi sa akin. Paano kanya inutusan? May dokumento ba? Wala. Ang pagmamatsyag na video ay makapagpapatunay ng aking mga salita. Lee, maniniwala ka ba sa isang bagong trainee sa pamamahala kaysa sa akin? Naniniwala ako sa ebidensya.
Tigilan na natin ito, nagkakamali ang mga baguhan. Hindi na kailangang suriin ang video at hiyain siya ng paulit-ulit. Imbestigahan. Buti na lang walang tunog ang video. G. Lee, ini-instruct ko si Shuji tungkol sa mga tungkulin sa trabaho. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para siraan ako. G. Lee, ang pagmamatsyag ng ating kumpanya ay hindi dapat ganyan kaluma na walang tunog, di ba? Parang walang katapusan ng mga dokumento. Hindi ko matapos ang pag-aayos. Magtrabaho ng dagdag oras para maayos ang mga ito. Kahit gaano pa kahuli, tapusin mo at tandaan mong patayin ang kuryente pagkatapos ng trabaho. May sasabihin ka pa ba? Ginoong Lee, ako. Jiang Mongyao ay tinanggal sa posisyong managerial. Ibinalik mula sa manager sa panimulang antas, 6 na buwang bawas sa sweldo. Si Shuji ay magkakaroon din ng 6 na buwang bawas sa sweldo. Hindi ko ito kasalanan. Bakit ako napaparusahan din? Alamin mo sa sarili mo. Kung malalaman ko, ibabalik ba ang sweldo ko? Wala. Kailangan kong makuha muli ang 6 na buwang sweldo ko agad. Lola, umuwi na po kayo. Kapandito po kayo, hindi ako makapag-focus ng maayos sa trabaho ko. Kakadating mo lang at gusto mo akong paalisin? Malungkot at naiinip ako. Sa bahay hindi ako makatulog mag-isa. Lola? Bakit kayo narito? Ang inyong ginoong Lee ay apo ko. Bakit hindi ako dapat narito? Mukhang sapat na ang dedikasyon mo para bisitahin. Ang inyong CEO pagkatapos ng oras ng trabaho. Nasaan ang iyong asal? Hindi ka ba kumatok? Paumanhin. Nagmamadali ako kanina. Dapat ba akong kumatok ng maayos? Si G ay isang magandang tugma, magtulungan ng malapit, alagaan mo siyang mabuti, palakasin ang inyong relasyon. May asawa ako gaya ng alam mo. Akala mo ba hindi ko mapapansin na peke ang kasal mo? Para maoperahan ako, kasinungalingan lahat iyan. Ang kasal ay legal na may bisa. Si Shuji ay isang taong hindi ko matiis. Ano ang problema sa kanya? Bakit ayaw mo sa kanya? May asawa siya. Hindi angkop ang ginawa ko kanina. Hayaan mo akong magtimpla ng tsaa para sa kanilang dalawa. Baka makatulong yon. Dahil naayos na yan, dapat kayong dalawa magkaroon ng magandang relasyon sa trabaho. Kung hindi bilang mag-asawa, bilang mga kasamahan. Pwede rin. Imposible. Hindi ko siya pananatilihin sa trabaho. Masyado siyang musmos para sa korporasyon. Ang kanyang mga isyu sa pag-aasawa kailangang solusyonan sa bahay. Dapat siyang tumuon sa pag-aayos ng kanyang kasal muna. Anong ibig mong sabihin? Anong karapatan mo para sabihin na hindi ako bagay sa trabaho? Bakit dapat automatikong asahan na babalik ang kababaihan sa gawaing bahay? Ang babaeng ito ay matapang pa rin tulad ng dati. Hindi natatakot kay Yancy kahit kaunti. Hindi mo man lang maayos na idokumento ang mga bakas ng workflow mo. Saan ka naman magaling? Dokumentasyon ng trabaho. Para sa bawat gawain na ibinigay, kahit pasalitang tagubilin o formal na takdang gawain, kumuha ng nakasulat na kumpirmasyon, maaaring magligtas ng iyong karera balang araw. Hindi mo man alam ang mga batayan na ito? Yancy, si Ji ay nagsisimula pa lang sa kanyang karera, isang batang babae. Natural lang na hindi niya alam. Huwag kang masyadong mahigpit. Mr. Lee, wala pang nagturo sa akin dati. Bigyan mo ako ng pagkakataon, tiyak na mag-a-adapt ako sa lugar ng trabaho. Sige, bibigyan kita ng 1 buwan. Mauna sa ebalwasyon ng management trainee. Pagkatapos ng 1 buwan at mananatili ka,
bumagsak at aalis ka. Sige. Lahat ng ibang trainee ay galing sa mga nangungunang universidad. Paano ako makakapanguna? Pansinin lahat, ang ebalwasyon ng management trainee ay inanunsyo. Magtipon ang mga trainee para sa pagpapangkat. Ang ebalwasyon ay nangangailangan ng 2 tao bawat grupo. Hanapin ang inyong mga kasama. Unang gawain ay ang mag-imbita ng mga lider ng industriya upang mag-organisa ng Corporate Business Summit. Mas maraming imbitasyon ay nangangahulugan mas mataas na puntos. Ang gawain sa ebalwasyon ay ibinigay 2 linggo ng maaga. Si Mr. Lee ay gumagawa ng paraan para sa kanya. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Walang may gusto makipag-team sa akin. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Shuji, mag-partner tayo. Umalis ka. Makipag-team ka sa akin. Ako ang magdadala sa atin sa tagumpay. Makipag-partner ka sa akin. Makipag-team ka sa akin. Piliin mo ako. Ang hindi nakatapos ng kolehiyo ang sikat ngayon? Pag-iisipan ko yan. Sige, huwag kalimutang sunduin ako. Sunduin mo ako, sunduin mo ako. Piliin mo ako. Piliin mo ako. Padaan lahat. Kailangan ko ng espasyo. Langit at lupa, dinggin mo ang aking pakiusap. Langit, tulungan mo ako. Sinong kasamahan ang pinakamahusay na makakasama ko? Tinakot mo ako. Ginong Lee, bakit ka nananakot? Para sa isang mahalagang desisyon, ipinaubaya mo ito sa tadhana? Dapat ko bang ipagkatiwala ito sa iyo na lang? Sige, pipili ako para sa iyo. Ito. Pinakamababang kwalifikasyon, pinakakaunting karanasan, perpektong tugma para sa iyo. Mababa ang tingin mo sa akin? Sino ang may pinakamahusay na edukasyon at karanasan? Blisisi. Sige, siya na. Ginoong Lee, ipagawa ko na ang mga regalo na profesional na balot. Ikaw ba ang magde-deliver ng personal? Pagkatapos mong paulit-ulit siyang iwan, kailangan ang tamang paghingi ng tawad. Binigay ko sa iyo ang kanyang address. Huwag mong sabihing na wala mo rin. Ang pilyang babae na iyan, bakit isinulat ang address dito? Hindi naman. Madaling hanapin. Ginamit ko lang ito bilang pantakip sa mesa. Paumanhin, Ginoong Lee. Sino ang hinahanap mo? Mahal, sino yan? Ewan, 2 weirdo. Lumabas ka. Ngayon. Ang asawa ko, talagang nandaya. Ginoong Lee, dapat ba nating linawin ang sitwasyon? Tama na. Dapat pinili mo ang ikalawang palapag. Itong penthouse ay maluwang. Ang pagtatapon ng basura ay tumatagal ng napakatagal. Ginoong Lee, Assistant Joe, anong pakay mo rito? Nagdala kami ng mga regalo para kay Madam. Itapon ito kasama ng basura. Itapon? Pero ito ay pinili para sa iyong asawa? Tigilan mo na ang pagtatanong. Dahil pinili mo sila, itago mo lahat.
yung babaeng walang pera, hindi kayang bilhin mga hairpins na siyang nainay. Tiyak na galing kay Ginoong Lee mga limos. Chuji, dahil hindi mo alam ang iyong lugar, asahan mong walang awa. Shuji, Ginoong Guo mula sa Shinyang Group ay nasa Kaifu International Hotel Room 8519. Imbitahan mo siya sa aming summit. Pumunta ka na ngayon bago siya mag-check out. Maliwanag. Mr. Guo, kumusta? Ako si Shuji mula sa Longyu Group. Pumunta ako rito ngayon para imbitahan ka sa dumalo sa aming... Sa wakas, dumating na ang munting dilag. Naghihintay na kami. Mr. Guo, magpakita ka ng respeto. Tama na ang Mr. Guo. Tawagin mo akong dear. Hindi pa ako nagsasaya. Alis ka na ba? Ang numerong tinawagan mo ay hindi sumasagot. Ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi available. Subukan muli mamaya. Mr. Lee, may gala ng pagbubukas ng winery ngayong gabi. Pero hindi ko matawagan si Shuji. Nasaan si Shuji? Hindi ko alam, Mr. Lee. Baka nagpapahinga lang siya. Shuji. Miss Shu? Shuji. Mr. Lee, ito ang footage ng corridor ng hotel. Gusto ka naming imbitahin sa aming business summit. Sa itaas. Shuji. Sino ka ba? Pambihira, sinira mo ang mga plano ko. Alam mo ba kung sino ako? Babayaran mo ito. Dalhin siya. Ikulong mo siya. Opo. Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ang kinalaban mo? Pagsisisihan mo ito? Okay ka lang ba? Mr. Lee, pwede ba akong magreklamo? Lisisi. Mr. Lee, siya ang may pakana. Sinabihan niya akong makipagkita kay Mr. Go. Mr. Lee, pinaparatangan niya ako. Huwag mong isipin na pareho pa rin akong madaling utuin. Laging magtago ng ebidensya. Alam ko yan. May huling sasabihin ka pa ba? Ginoong Lee, si Ginoong Guo ay talagang nasa Kaifu International Hotel ngayon. Sisi, sinulat mo ba ang maling numero ng kwarto? 8919 ito, hindi 8519. Kasalanan ko. Lisisi. Bawasan ng 50 puntos sa ebalwasyon ng trainee. Ginong Lee. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko na pumasa ka sa ebalwasyon. Shuji, dahil napakahusay mo, ang presentasyon ng ebalwasyon sa'yo na ang lahat. Ang presentasyon ang may pinakamataas na timbang. Bakit mo ibibigay sa akin ang pagkakataong ito? Nagpaplano ng panibagong daya para ako'y dayain? Shuji, sobra kang mayabang. Paano naman ang simpleng? Presentasyon naman lolo ko sa'yo? Kunin mo o hindi? Sige, gagawin ko.
Anong ginagawa mo? Pupunta sa arkibo para sa pananaliksik. Ang pag-akseso sa arkibo ay nangangailangan ng katayuang regular na empleyado. Gamitin ang pampublikong aklatan para sa iyong pananaliksik. Kaya ito ang bitag. Ang maliit na hadlang na ito ay hindi ako mapipigilan. Hindi mo makukuha ang iyong tawa ngayon. Nagtatrabaho ka pa rin ng gabi? Malapit na matapos, Jinongli. Chuji? Chuji! Bumalik na ba ang mga resulta ng pagsusulit? Ano ang resulta? Unang beses kitang nakita na ganyang ka nag-aalala tungkol sa isang junior na empleyado. Maaring Bumalik tayo sa usapan. malnutrisyon, literal na pinapagod niya ang sarili hanggang sa mamatay. Tingnan mo kung paano mo sinasamantala ang kawawang babae. Umalis ka na kapag tapos ka na. Sige, ginagamit mo at itinatapon ng mga tao. Walang pusong kapitalista. Mr. Lee, Gising ka na. nasaan ako? Nahimatay ka. Nasa ospital tayo. Hindi ko pa tapos ang presentasyon. Huwag gumalaw. Dinala ko ang iyong laptop. Magtrabaho ka na lang dito. Ang thoughtful mo naman. Hindi ka ba babalik, Mr. Lee? Hindi ko kailangan ng pag-aalaga. Huwag kang assuming. Binabantayan ko lang ang progreso mo. Ah, May mali sa lohika dito. tama ka. Buti nandito ka. Mr. Lee, in-order mo ba ng espesyal ang mga prutas na ito para sa akin? Ang mga fruit platter na ipinadala sa pamamagitan ng eroplano ay hindi sariwa. Kung ayaw mo ng sayang, ikaw na ang kumain. Oh. Parang sariwa naman sila. Talagang mataas ang pamantayan ng mayayaman. Ubos lahat ng prutas. Naunawaan ko. Chi? Nanay, bakit bumisita ng ganito kahuli? Kalokohan, hindi ka mabuti. Paano ako hindi pupunta? At sino naman ito? Magandang gabi, ma'am. Ako si Lee Yancy, ang employer ni GE. Tawagin mo na lang akong Yancy. Mr. Lee, kasing galing mo raw sabi nila. Salamat sa pag-aalaga sa kanya.
Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang boss niya. Gabi na, Mr. Lee, dapat umuwi ka na. Ako na ang bahala kay GE simula ngayon. Sige, kontakin mo ako para sa kahit ano. Bayad na ang mga bayarin sa ospital. GE, iba kayo ng mundo. Ingatan mo ang puso mo. Paano mo nagawa bigla na lang nahimatay? Tinalo mo ako sa takot. Ma, wala namang seryoso. Uwi na tayo. Chi, kagalingan mo lang. Magpahinga ka muna sa bahay. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi ko naman pinipilit. Pero may importante akong gagawin. Kailangan kong asikasuhin ng isang bagay. Ano ba itong bata na ito? Perpekto! Ang pera talaga ang nagpapagaan ng loob ko. Kahit na mabigo ako sa evaluation, hindi ako mag-aalala. Makinig lahat. Sa loob ng 10 minuto, mag-uulat ang mga management trainee sa conference room. Magsisimula na. Chuji, kailangan namin ng kopya ng mga materyales ng ulat para sa mga leader. Naubusan ng papel ang printer, kumuha ka ng ilan sa storage room. Abala ko na yan. Tao po, may tao ba? May makakapagbukas ba ng pinto? Lahat ng mga koponan. Magpatuloy sa presentasyon ng maayos. Magsisimula na ang ebaluasyon. Nasaan ka? Hanapin si Shuji. Unang grupo. Bakit nandito si Lee Sisi? Nasaan si Shuji? Malamang tumakas sa huling minuto. Magami na, mahal na leader, mahal na mga kasamahan, magandang hapon. Ako ang tagapagpresenta ngayon, Lee Sisi. Narito ang aking mga slide ng presentation. Alam kong hindi dapat ako masyadong mag-push, pero ang ma-frame ng ganito ay sobrang nakakainis. Sige, iyon ang pagtatapos ng presentation ko. Salamat. Tiyak na alam ni Shuji na hindi siya makakapantay kay Lee Sisi, kaya hindi siya pumunta. Lee Sisi, nakatulong ba ang presentasyon ko? Shuji, bakit ka nandito? Ang ganda ng quality ng pinto na ito. Medyo maganda pala. May tao ba? Assistant Joe, ako ito. Nakalak ako sa storage room. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Nakatulong ba ang presentasyon ko? Ikaw ang gumawa nito. Ito ang trabaho ko. Ninakaw mo ba ang credit ko? Sige, dahil gusto mo ng kahihiyan, ibibigay ko.
pwedeng i-check ng lahat ang daily work reports ko. Ay nakasis kay Mr. Lee. At ikaw? Meron ka bang patunay na ikaw ang gumawa ng PPT na ito? Ako, Akala mo ba hindi ko alam na ang insidente sa hotel ay gawa mo rin? kalokohan yan. Si Lee Sisi ay niloko ang mga kasamahan at inangkin ang gawa ng iba bilang kanya. Siya ay pinaalis na at blacklista ng Longyu Grupo. Mr. Lee, nagkamali ako. Kakagraduate ko lang mula sa isang top college. Kung ma-blacklist ako, masisira ang career ko. Mr. Lee, pakiusap, huwag. Tungkol kay Shuji, pumasa siya sa ebalwasyon at itinalaga bilang pinuno ng paparating na business summit. Hindi ito patas. Ang iba ay hindi pa nagpapresenta ng kanilang gawa. Kailangan naming makarinig ng paliwanag. Sino ka? Humihingi ka ng paliwanag sa akin? Sa buong ebalwasyon, si Shuji lang ang nagsumite ng mga daily report kay Mr. Lee. Lahat ng kanyang research materials ay independiyenteng nakolekta mula sa mga pampublikong aklatan. Ang kanyang mga natuklasan ay lumampas sa nilalaman ng aming internal database. Wala sa inyong mga tinatawag na achievements ang tumutugma sa kanyang performance. Ang kanyang appointment bilang summit lead ay nararapat lamang. Hindi ko alam na si Mr. Lee ay ganito pala kaprotektibo. Hindi ko hahayaan si Shuji na magnakaw ng pansin muli. Ipapansin ko kay Mr. Lee ang aking mga kakayahan. Susunod na grupo, ituloy ang report ninyo. Oras na para ibalik ang credit card pabalik sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ako ngayon ay may full-time na trabaho. Na-promote ako. Tara kumain tayo, ako ang magbabayad. Talagang niyaya niya ako. Ipadala mo sa akin ang oras at lugar. Amoy pagod sa trabaho. Akala niya naghihirap ako sa trabaho. Hindi pwede. Kailangan kong magpalit ng damit. Anong kulay ang suot mo? Hindi kita makita. Itim na trench coat. Mahal. Mr. Lee? Ikaw pala. Pasensya na. Napagkamalan kita ng ibang tao. Napagkamalan? Hindi ba ikaw ang nag-imbita sa akin dito? Bakit naman kita iimbitahin? Ang appointment ay para sa... Amo. Paumanhin talaga. Nasend ko ang mensahe sa maling tao. Ang gusto kong i-message ay ang asawa ko. Pero hindi sinasadyang nasend. Sa iyo. Kaya pala ang sosyal ng suot mo. Eksakto. Mr. Lee, dahil nandito ka na hayaan mong ipasyal kita. Ililibre kita ng hapunan. Kaya mo ba yan? Wala kang dapat ipag-alala. Kumuha kami ng lana mula sa tupa. Kaya ibinenta ko lahat ng regalo na binigay mo sa akin. Lee! Ano bang problema mo? Huwag mo akong kausapin. Bakit bigla kang nagalit? Mr. Lee, bakit ka galit na galit? Walang kasalanan ng keyboard na ito. Hindi lang si Shuji ang umiwas sa paglilibre sa akin. Ibinenta pa niya lahat ng mga bagay na binigay ko sa kanya. Wala ba talaga siyang pakialam sa akin? Ha? Kung may pakialam ba siya o wala, hindi ko alam. Pero malinaw, mahalaga siya sa iyo. Mr. Lee, hindi ka naman nahuhulog sa kanya, di ba? Imposible yan. Halata naman sa lahat. Matigas ka lang talaga.
Kumusta ang paghahanda para sa business summit bukas? Napakahusay ni Shuji. Inayos niya ang maraming pagkukulang sa paghahanda ng summit, hinarap ang mga hindi inaasahang issue ng may kahangahangang flexibility, pinanatili ang malinaw na prioridad at sistematikong daloy ng trabaho, napakahusay na pagpapatupad at kahusayan. Ganun ba? Lumago siya ng malaki. Hindi na niya ako kailangan. Ano ang nakakatawa? Hindi ako tumatawa. Ipaalam sa live director ang cloud broadcast magsisimula sa 30 minuto. Naunawaan. Magtalaga ng staff sa lugar ng pagpaparehistro ng bisita. Opo, ma'am. Kayo dalawa, suriin ang recording at audio equipment. Walang puwang para sa pagkakamali. Sige. Manatiling alerto sa lugar. Subaybayan ang mga kalahok para sa anumang issue o pangangailangan. Maari na kayong umalis. Magaling ang trabaho. Salamat, Mr. Lee. Shuji, ang iyong mga mapang-akit na trick ay hindi makakatulong sa iyo. Ako lang ang tunay na nakakaintindi sa kanya. Pagdating ng ama ni Mr. Lee, ako mismo ang mag-aayos ng kanilang hindi pagkakaintindihan. Sa wakas makikita niya ang aking tunay na halaga. Senior Mr. Lee, narito para suportahan ang event ng iyong anak. Sabi ng chismis kayo ay magkalayo. Itinakwil ka niya. Mukhang hindi totoo yan. Tama na. Bakit ka nandito? Hindi ka inimbita. Hindi ka imbitado. Pero may nagpadala ng imbitasyon mo direkta sa aking mesa sa opisina. Kung hindi ako dumating, hindi ba iyon magmukhang wala akong puso? Sino ang nagpadala? Mr. Lee, inimbita ko si Senior Mr. Lee. Sabi ng mga chismis, may alitan kayo. Pero bilang mag-ama, anumang hindi pagkakaintindihan tiyak na malulutas. Bukod pa rito, inimbita ko rin ang nakababata mong kapatid. Ikaw ang nag-host ng summit na ito, hindi mo kami inimbita. Sa palagay mo, masyadong hamak ang venue na ito para sa iyong mga pamantayan? Mayabang. Mr. Lee, paano mo tatanggihan ang aking mabuting kalooban? Yancy, tingnan mo. Hindi ka nagpakita ng taktika ng isang empleyado. Si tatay ang namumuno sa Lee Group. Paano magkakaroon ng ganitong kaganapan kung wala siya? Ang summit na ito ay mukhang kulang sa pondo. Kahit nasa Fortune 500 ang Long Yu, kulang ito sa siglong pundasyon ng Lee Group. Hindi pa ito matatag. Kilala mo ang kumpanya ko? May narinig ako. Pero ang pagtatayo nito mag-isa, sa ganitong laki, ay kapuri-puri. Bumalik ka sa Lee Group, magsimula sa pinakaibaba, at maaari mong mamanahin ang lahat sa tamang panahon. Tatay, ipinangako mo sa akin na ako ang magmamana ng kumpanya. Nakita mo kung paano ito ninanais ng iba. Pero ako ay nasusuklam dito. Lee Yancy, anong kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan sa akin? Huwag kang magalit, tay. Hindi sulit na sirain ang iyong kalusugan dahil sa isang taong tulad niya. Lee Yancy, wala kang respeto sa mga nakatatanda. Huwag mong isiping ang pag-alis sa pamilya para simulan ang Long Yu Group ay nagpapaspesyal sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, sa aking paningin wala ka pa ring kwenta. Tigilan mo ang pag-arte na malakas dahil sa iyong katandaan. Ikaw at itong mapanlinlang na ahas maaaring magtrabaho ng 3 buhay at hindi makahabol sa 1% ng tagumpay ni Yancy. Tungkol naman sa'yo, na may pulot-pukyutan ng mga pakana. At isang mukha napakadiri na nakakagalit sa mga lalaki at nawawalan ng regla ang mga babae. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan para ihambing ang iyong sarili kay Yancy? Ikaw. Sino itong bastos na babae? Hindi ito tungkol sa iyo. Umalis ka dito! Hanggat nandito ako, malaya siyang magsalita. Kayo ang dapat umalis. Walang utang na loob na anak. Tay, kumalma ka. Yancy, mag-iwan ka ng espasyo. Para sa mga susunod na pagkikita, kung patuloy mong tatanggihan ang ugnayan ng pamilya, huwag mo kaming sisihin kapag kami tumigil na sa pagpipigil. At ito kaawa-awa ninyong summit, walang gustong dumalo. Buti nga, tara na tay. Mr. Lee, ayos ka lang ba? Huwag mo akong ipagtanggol. Kaya ko ito. Hindi mo naiintindihan. Ako ay mabangis na tagapagtanggol. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nakuha ko. Medyo masigla.
Mr. Lee, magsisimula na ang summit. Lahat umupo na kayo. Pupunta muna ako sa banyo. Sige. Assistant Joe. Ang sitwasyon ng pamilya ni Mr. Lee ay tila masalimuot. Ang ama ni Mr. Lee ay nandaya sa kasal at nagkaroon ng anak sa labas. Si Lee Cheng iyon na nakita natin kanina. Nang malaman ng kanyang ina, siya ay nagkasakit ng malubha at namatay ilang sandali pagkatapos. Kadiring gago. Sa edad na 18, si Mr. Lee ay pumutol ng ugnayan sa kanyang ama, nangako na tatanggihan ang kanyang mana at isinumpa na ang kanyang sariling korporasyon ay hihigit sa Lee Group sa mga nagawa. Mahirap ang pinagdaanan ni Mr. Lee. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Wala namang importante. Ang muling pag-issue ng marriage certificate ay naka-schedule ngayong hapon. Pupunta tayo pagkatapos ng summit. Naiintindihan. Actually, Mr. Lee, kailangan ko rin na muling mag-issue ng aking certificate. Sabay na tayo? Kukuha ka rin ng sayo? Ang paglalakbay kasama ang aking amo sa oras ng trabaho ay hindi ko na kailangan mag-leave. Hindi na kailangan mag-leave. Alam mo kung paano binabawasan ng mga leave days ang aking sahod. Kaawa-awa. May asawa na si Mr. Lee. Chuji, tandaan mo ito. Ang relasyon mo sa kanya ay dapat manatiling professional lamang. Siya ay may asawa na. Na-reissue na ang certificate. Salamat. Ginoong Lee, may mali. Inatake sa puso si Lola. Nasa intensive care siya sa ospital. Ano? Maayos naman si Lola. Paano nangyari ito? Gusto ni Senior Mr. Lee na ilipat ang kanyang shares kay Lee Cheng. Tumanggi siya. Sabi niya para sa iyo ito. Nagkaroon sila ng malaking argumento at saka sumuko ang puso niya. Bilisan mo. Kung hindi makaligtas si Lola, magsisisi ka. Pakawalan mo siya. Ayos ka lang, batay. Ayos lang ako. Liansi, paano mo nagawang saktan si tatay? Hindi niya sinasadya ang pagkakasakit ni Lola. At tandaan mo ito, ako rin ay isang Lee. Ang bahagi ng pamilya ay magiging akin balang araw. Hindi ka karapat dapat tumawag sa kanya na Lola. Liansi, bakit nagkaroon ako ng anak na tulad mo? Wala kang pagkakatulad sa kapatid mo. Kapatid? Isang anak sa labas mula sa iyong pagtataksil? Hindi ko kikilalanin ang pagkakaroon ng kapatid na tulad nito. Ikaw! Liansi, hindi ka ba nagkaroon ng relasyon kay Shuji? Paano ka nangahas mangaral sa akin at kay tatay? Wala kaming relasyon ni Shuji. Tama na. Tigilan mo na ang pagpapanggap sa harap namin. Akala mo ba bulag kami? Ang paraan ng tinginan ninyong dalawa ay halos umaapaw sa pag-ibig. Siraan mo ako hanggat gusto mo, pero kung maglakas loob ka na magbitiw ng isang salita tungkol kay Shuji. Protektado rin si Mr. Lee. Kumusta si Lola? Stable na siya, pero huwag mong hayaang ma-stress siya ulit. Kung hindi, kahit ang Diyos hindi na siya maililigtas. Mr. Lee, uuwi na ako. Dalawin ko siya mamaya. Sige. Bibisita ka kay Lola? Hindi ko nakita ang tinatahak ko. Pasensya na. Ayos ka lang? Ang paraan ng tinginan ninyong dalawa ay halos umaapaw sa pag-ibig. Hindi pwede. Halata ba talaga? Ano ang dapat kong gawin? Talagang umaapaw ang pagmamahal. Shuji, mula ngayon maliban kung may kinalaman sa trabaho, limitahan mo ang iyong pakikipag-ugnayan kay Jilly. Ang paraan ng pagtingin ninyo sa isa't isa ay talagang umaapaw ng pagmamahal. Binibigyan mo ako ng balat ng kahel? Pasensya, na-distract ako. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay makilala ang manugang na babae
Kung nandito siya, hindi ako makakakuha ng balat ng kahel. Hayaan mong magbalat ako ng isa pa para sa iyo. Wala kang pag-asa dito. Papuntahin si Gigi. Namimiss ko ang pagsama niya. G, Lee, busy ako sa trabaho kamakailan. Maliban kung apurahan, huwag mo akong kontakin. Paalam muna. Kumusta? Ano ang ginawa mo para magalit siya? Walang intentional. Sabihan mo siya na may mahalagang bangkete ngayong gabi. Makikita natin ang tunay niyang pagkatao. Mr. Lee, masaya akong makipagnegosyo sa'yo. Ganoon din sa akin. Una na kami. Paalam. Mr. Lee, ang sarap ng patong ngayon. Chuji, Ha? busy ka ba kamakailan? Bakit mo ako ini-ignore? Mga trabaho lang sa opisina. Kung hindi ako nag-aalala, masasaktan ka sa bangkete, hindi sana ako pumunta. Pero hindi ka man lang uminom, puro pato lang ang kinakain mo. Tama na. Ihahatid kita sa bahay. Pero Mr. Lee, kailangan ko pumunta sa banyo. Mauna na kayo, baka matagal ito. Hoy, Binatang Lee, paano mo sila haharapin? Ang tatay ko, matigas na matandang iyon, ay naniwala kay bruhang matandang iyon. Gusto niyang ilipat ang lahat ng shares kay Lee Yancy. Hindi ko hahayaang sila ang magkaroon ng pagkakataong ito. Ako'y binago ang kanyang mga suplemento. Ngayong gabi, Ang galing mo panalo. sino yan? Isang hotel na may 7 bituin, ang mga ligaw ay nakakapasok pa rin ng palihim. Ano ang problema sa kanilang pamamahala? Binatang Lee, mula ngayon ikaw na ang nag-iisang tagapagmana ng ari-arian ng pamilya Lee. Bakit mo papakialaman ang ligaw na kuting? Totoo, tama na ang usapan, inom na tayo. Ginoong Lee, Narito ako. Ginoong Lee, bilisan mo, bumalik para iligtas si Senior Ginoong Lee. Narinig ko si Lee Cheng na nagbabalak lasunin ang mga suplemento ni Senior Ginoong Lee. Umalis ka. Tumabi ka. Bawal pumasok. Utos ni Senior Ginoong Lee, walang makakapasok nang wala ng kanyang malinaw na pahintulot. Ginoo, si Senior Mr. Lee ay nasa problema. Narito kami para iligtas siya. Ubus na ang oras, bilisan nating pumasok sa loob. Sandali, kailangan kong kumpirmahin kay Senior Mr. Lee muna. Kung maghihintay tayo, baka mamatay siya. Walang oras para sa pagsusuri. Senior Mr. Lee. Mr. Lee. Tatay, maganda ka naman. Bakit ngayon na ospital? Lee Yancy, ikaw ba? Ikaw ba ang gumawa nito? Si tatay ay perpektong malusog noong umalis ako kaninang umaga. Mag-isip ng mabuti bago gumawa ng hakbang. Ang iyong kayabangan ay hindi magtatagal. Doktor, kumusta ang aking ama? Si Senior Mr. Lee ay nalason. Nalate tayo ng pagkakita sa kanya. Hindi na siya nailigtas. Paano nangyari ito? Hahaha. Paano mo nagawang tumawa sa pagkamatay ng iyong ama? Ang matandang iyon ay naghanda na ng kanyang testamento bago mamatay. Iniwan ang lahat ng kanyang ari-arian sa akin. Sa huli, wala kang nakuha. Ikaw ba ang may gawa? Ano naman kung ako? Ano naman kung hindi? Ang aking ina at ako ay naghirap ng maraming taon.
Ito ang nararapat sa akin. Mula ng araw na ginawa niya ang testamento at iniwan ako, nagnanais na ako na mamatay na siya ng mas maaga. Walang utang na loob na bata! Tatay, ikaw, buhay ka. Dumating sila sa tamang oras. Sapat na ang pagbomba ng tiyan. Paano mo nalaman na ako ay nasa panganib? Wala nang tanong. Alamin mo lang na si Li Cheng ang nasa likod nito. Inaasahan mong magtitiwala ako sa iyo? Kung gayon, bakit sa tingin mo nalason ka? Ikaw lang at si Li Cheng ang natitira sa bahay. Hindi maaaring siya. Siya ba? Subukan natin siya para makasigurado. Ikaw. Tatay, pasensya na. Nabulag ako ng kasakiman. Nawala ako sa tamang landas. Pinagsisihan ko ito sa lahat ng panahon. Patawarin mo ako ngayon. Ngayon lang. Sinubukan mo akong patayin. Hindi. Attorney Wang, ilipat lahat ng aking ari-arian sa aking panganay na anak Li Yanxi. Ama. Tungkol naman kay Li Cheng, ilabas ang walang utang na loob na anak na ito sa labas. Bitawan mo ako. Paano mo to nagagawa sa akin? Alam mo ba kung ano ang tiniis ko sa lahat ng mga taong ito? Ang mga tao sa labas kunwari ay nire-respeto ako, ngunit palihim tinatawag nila akong anak sa labas. Marami kang kasalanan. Karapat dapat kang mamatay. Dapat matagal ka nang namatay. Ilabas siya. Pakawalan mo ako. Yanxi, nagkamali ako. Sobrang mali. Huli na ang pagkakataong ito. Binigo kita. Yanxi, ituturing mo pa ba akong iyong ama? Ano bang nagpapaisip sa'yo na ang iyong paghingi ng tawad ay karapat dapat tanggapin? Ang iyong kasalukuyang kapalaran ay gawa ng iyong sarili. Umalis ka. Yanxi. Salamat sa araw na ito. Wala yon. Bilang yung empleyado, kailangan kong protektahan ang interes ng aking boss. Alis na ako. Hoy. Mukhang totoong nahulog na ako kay Shuji. Pero huli na ang pagdating ko sa buhay niya. May asawa na siya. Ginoong Lee, ang asawa ni Shuji ay hindi kailanman nakikita sa paligid. Siguro si Shuji at ang kanyang asawa hindi nagpakasal sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Pumunta ka sa opisina ko. Oh. Ginong Lee? Gusto mo akong makita tungkol sa mga bagay sa trabaho? Tumingin sa akin si Shuji. Kumusta ang asawa mo? Maganda ba ang trato niya sa iyo? Okay naman siya. Talagang okay. Pakialam mo sa sarili mong buhay. Bababalik na ako sa trabaho. Shuji, teka. Ano ang bumabagabag sa iyo kamakailan? Maaari mong sabihin sa akin kung may mali. Wala namang mali. Kilala kita ng husto. Bakit mo ako iniiwasan? Ako. Ayaw ko sa kulay puti. Palagi kang nagsusuot ng puting damit, nagpapakita sa harap ko at talagang naiinis ako. Ayun na. Eksakto. Panahon na ba ng buwan? Naiirita ba siya sa lahat? Nakuha ko. Hindi man lang siya nagalit, Jilly. Kung wala nang iba, babalik na ako sa trabaho. Kasambahay, itapon mo lahat ng puti kong damit. Nag-overreact ba ako kay Jilly kanina? Bakit siya nakikipag-ugnayan sa akin ng ganito kahuli? Ano ang dapat kong gawin? Para sa Outstanding Employee Award, dalhin mo ang iyong mga pambansang antas na sertipikasyon bukas. Nanay?
Mula noong high school at kolehiyo ko, saan mo inilagay ang mga pambansang sertipiko na iyon? Kailangan ko sila para sa employee evaluation. Matulog ka muna, hahanapin ko sila mamaya. Salamat, nanay. Pambansang antas na sertipikasyon. Ang marriage certificate bilang ba, tama? Okay, gets ko. Pupunta na ako ngayon. Aba, Chuji, may asawa ka na pero nilalandi mo pa si Jilly. Paano mo nagawa? Juji, karapat-dapat ka ba? Akala mo makakapag-asawa ka ng mayaman? Hindi kita hahayaang magtagumpay. Senior Mr. Lee, empleyado ng Young Master. Narito si Miss Jiang para makita ka. Senior Mr. Lee, pumunta ako para sabihin sa'yo na si Mr. Lee ay may asawa na. Alam mo ba yon? Pumunta ka rito para lang sabihin sa akin ito? Ako. Samahan mo siya palabas. Senior Mr. Lee. Nagpakasal ng lihim si Mr. Lee. Paano mo ito baliwalain? Ang kapal ng muka. Ang kasal ni Yancy ay alam ko. Pinili naming huwag ipahayag ang balita sa publiko. Bilang empleyado niya, lumagpas ka sa hangganan sa pagpunta rito para makialam. Ito ay wala nang iba kundi isang pagtataksil kay Yancy. Hindi, iniisip ko ang ikabubuti ni Mr. Lee. Ang asawa niya ay ang aking kasamahan na si Chu Ji. Ang isang katulad niya ay hindi karapat-dapat sa pamilyang Lee. So sinasabi mo si Yancy ay nagpakasal kay Shuji? Ang parehong babae na sumusunod sa kanya kahit saan? Tama. Senior Mr. Lee, baka hindi mo alam ito pero si Shuji ay may masamang reputasyon sa aming kumpanya. Hindi lang siya malandi, nakikipaglandian sa lahat ng lalaking makakasalamuha, kundi ganap ding walang kakayahan. Ang ginagawa lang niya ay magplano laban sa mga kasamahan. Naalala mo ba yung star employee noong nakaraang taon? Siya ang nagpaalis sa kanya. Paano naging karapat-dapat ang isang babaeng tulad niya na maging asawa ni Mr. Lee? Ibigay mo sa akin ang numero niya. Opo. Kumusta? Ikaw si Shuji, tama ba? Ako ang tatay ni Yancy. Nagkakilala na tayo dati. Ano ang maaari kong gawin para sa inyo po? Tungkol ito kay Yancy, dapat nating pag-usapan ito ng personal. Naiintindihan ko. Pasok. Mr. Lee, Ang mga dokumento ng certification ng empleyado na si Shu Ji ay nasubmit na? nag-leave siya ngayong araw. Mr. Lee, sabi ng security, si Shuji ay dinala ni Senior Mr. Lee. Ano? Diretsuhin ko na. Baka si Senior Mr. Lee ang nag-utos kay Shuji at naghagis ng bank card sa kanya para iwan kanya. Lalakas loob ba siya? Ihanda ang kotse? Ang card na ito ay naglalaman ng 50 milyon. Ito ay... Sa mga nagdaang taon, nabulag ang aking paghatol. Bilang ama, nabigo ako kay Yancy. Hindi ko man lang napansin na ikaw ang asawa niya. Yak may hindi pagkakaunawaan. Alam kong galit ka pa sa akin. Hindi mo ako tinatanggap bilang pamilya. Kunin mo itong 50 milyon. Ituring mo itong regalo sa pagtanggap. Hindi ko ito matatanggap. Hindi tama para sa akin na kunin ito. Hindi ako asawa ni Mr. Lee. Pakikuha mo. Naiintindihan ko na wala kang pakialam sa pera. Hayaan itong maging pagpapala ng isang ama sa inyong dalawa. Mula pagkabata, si Yancy ay responsable. Hindi nagbigay ng problema. Ngunit siya rin ay isang masayahing kaluluwa. Minsan umuwi ako ng gabi pagkatapos ng inuman sa negosyo at natagpuan ko siya na natutulog na may hawak na Lego. At ang allergy ni Yancy sa alak, malala ito, wag mo siyang painumin. Noon, siya ay sumisipa ng kumot gabi-gabi. Nagtataka kung ginagawa pa rin niya iyon. Gayon din, mahal na mahal niya ang aking matamis na ribs. Sayang.
Nabigo ako kay Yancy. Alam ko hindi na siya tatanggap sa akin muli. G, kung sakaling may kailangan ka, lumapit ka sa akin. Gusto kong maging iyong matibay na sandalan. Shuji, nakalimutan mo ang iyong mga sertipiko? Bibitawan mo ang iyong Outstanding Employee Award? Yancy, nandito ka. Gusto ko lang na si G ang mag-alaga sa iyo. Mali ang pinili mo. Empleyado lang siya. Hindi ko kailangan ang tulong niya. Pero sinasabi ng mga tauhan ng Longyu na siya ang asawa mo. Sinong nagkalat ng chismis na yan? Ginoong Lee, ipinaliwanag ko naman lahat. Chismis lang ba talaga ito? Hindi ko kailangan ang pag-aalala mo. Nandito ka pa? Tama. Paalam po. Bakit mo siya pinuntahan? Sabi niya, may kinalaman daw sa iyong mga personal na bagay. Gusto ko lang alamin muna bago ka abisuhan. Nag-aalala ka ba sa akin? Bilang iyong empleyado, ang pagprotekta sa iyong mga interes ay aking tungkulin. Iyon lang? Oo. Ano pa bang dahilan? Kung lalapitan ka niya ulit, ipaalam mo sa akin. Huwag kang pumunta mag-isa. Naiintindihan ko. Naunawaan? Miss Shu, Ginoong Lee narinig na ipinatawag ka ni Senior Lee. Sobra siyang nag-aalala. Nag-aalala siya baka tanggapin mo ang alok niya mula sa bangko. Nagbabalak. Iwanan siya. Buti na lang tinanggihan ko ang 50 million. Kung hindi, si Mr. Lee ay mag-aakalang nasuhulan ako. Alamin kung sino ang kumontak kay Senior Lee. Ipadala siya sa opisina ko. Opo. May kailangan ka sa akin, Mr. Lee. Ikaw yan. Nagkalat ang chismis na si Shuji ang asawa ko at nadamay pa si Senior Mr. Lee? Chismis? Mr. Lee, sinasabi mong ang asawa mo ay hindi si Shuji? Ano? Akala mo siya ang asawa ko? Tama, nakita ko pa ang marriage certificate. Mr. Lee, naintindihan ko na. Tiyak na si Shuji. Gumawa siya ng peking certificate na nagsasabing siya ang asawa mo. Ang Shuji na yan dati nang nagnakaw ng damit mo. Ngayon gumagawa siya ng marriage certificate kasama ka. Mr. Lee, malinaw na mayroon siyang masamang motibo. Huwag mo siyang pakawalan. Lumayo ka ng 5 metro sa akin. Pero ang staff ng Longyu ay nagsabi na siya ang asawa mo. Ang marriage certificate mo ay na-reissue na. Masyadong maraming pagkakataon. Maaring si Shuji ay talagang... Ginoong Lee, talaga bang may asawa ka? Kanino? Imposible. Ako lang ang pwedeng maging asawa mo. Alam mo ba kung gaano nakita gusto? Mula nang pumasok ako sa kumpanya, lagi kitang pinagmamasdan. Pakitingin mo naman ako, kung mas titingnan mo lang ako, maiintindihan mo ang nararamdaman ko. Ginoong Lee. Sibakin ka na. Ano, Ginoong Lee? Umalis ka at kausapin ng HR. Hindi ko na uulitin. Teka. Malamang hindi pa niya alam. Shuji eh. Ano yon? Bigla mo akong tinatawagan. Nagset ka na ba ng petsa ng diborsyo? Hindi. Gusto lang kitang batiin ng magandang gabi. Okay ka lang ba? Magandang gabi sa liwanag ng araw? Joe. Ginoong Lee. Sa makalawa ang birthday ko, magplano ng romantikong pag-amin. Ang mga babae. Dapat gusto ito, di ba? Ginoong Lee, nag-aamin ka ba kay Shuji? Pangalan ng asawa ko. Ang tapang mong sabihin ng ganun lang? Asawa? Shuji? Ginoong Lee, parang bumahan na sumira sa lahat no hindi nakilala ng pamilya ang pamilya. Hindi pa niya alam na ako ang asawa niya. Plano kong ibunyag ang aking pagkatao sa aking kaarawan. Ginoong Lee, pero kamakailan si Shuji ay medyo malamig sa iyo. Sigurado ka ba darating siya sa iyong birthday party?
Papuntahin mo siya sa opisina ko. Opo. Ginong Lee, gusto mo akong makita? Kaya ang birthday ko ay sa Makalawa. Gusto mo bang pumunta? May gagawin ako sa araw na iyon. Kailangan kong... Malaki ang naitulong sa akin ni Mr. Lee. Ang hindi pagdiriwang ng kanyang kaarawan ay talagang walang utang na loob. Wala akong choice kundi kansilahin ang aking mga plano para dumalo sa iyong selebrasyon ng kaarawan. Seryoso? Talaga? Shuji, wala ka ng pag-asa. Nagpakita lang siya ng kaunting pagkadismaya at sumuko ka agad. Paano ka matututong kontrolin ang iyong puso? Manatiling kalmado at mag-isip ng malinaw. Mag-focus sa pag-iisip kung anong regalo sa kaarawan ang ibibigay. Damit? Kurbata? Sapatos? Lahat ng suot niya ay custom-tailored. Hindi ko kayang bilhin yon. Ano kaya ang kailangan ng isang mayaman tulad ni Mr. Lee? Teka! Tatanungin ko si Old Madam. Old Madam, ito ang tirahan ni Senior Mr. Lee. Bakit mo ako dinala rito? Ma, handa na ang mga sangkap. Magsimula na tayo. Yanchi may paborito siyang ulam. Yun ang ginagawa ng kanyang tatay. Pork ribs na matamis at maasim. Walang iba ang makakagawa ng lasa na iyon. Para sa kaarawan ni Yancy, kailangan mong matutunang gawin iyon. Hayaan si Yancy maramdaman ang iyong sinseridad. Mali ang pagkakaintindi mo. Ang aking nararamdaman para kay Ginoong Lee ay purong propesyonal na paggalang lamang. Tahimik, alam ko ang tama. Sige na. Oh, mahal kong manugang na babae. Ang bobong batang iyon hindi pa napagtatanto sa mahabang panahon na si Ji ang kanyang nakatakdang nobya. Ha? Matandang ginang natalsikan ako ng mantika. Itong ulam na pork rib ay napakakomplikado. Marunong lang akong gumawa ng mga simpleng ulam sa bahay. Ang pagsasanay ay nagpapabuti. Baka dapat humanap na lang ng ibang regalo. Sayang lang ito sa sangkap. Ginoo, sa kaarawan ni Yancy, bakit hindi ka na lang magluto nito mismo? Hindi niya ako makikita. Gawin mo ito ng lihim. Kapag natikman niya ang recipe ng kanyang ama, matatanggap niya ng malalim. Pagkatapos ay makikipagkita siya sa iyo. Sige, magtatago ako sa kusina. Sa tingin mo magugustuhan ba ito ni Shuji? Tiyak, Ginoo. Walang babaeng makakatanggi sa ganitong romantikong mga kilos na may seremonya. Mr. Lee, maligayang kaarawan. Anong dala mo? Isang sikreto. Ang mga palamuti na ito, si Mr. Lee ba ay lihim na? May pagka-prinsesa? Ang mga tagaplano ay nagsabi na 99% ng mga babae ay magugustuhan ang estilo na ito. Siguro si Shuji ang 1% na eksepsyon. Tama na, hindi na kailangan maging formal. Maupo na tayong lahat. Ji, umupo ka sa tabi ko. Samahan mo kami. Si Yancy ay laging mas pinipili ang tahimik na kaarawan sa opisina. Kung hindi dahil kay Ji, sino ang nakakaalam kung kailan ako makakain ng kanyang birthday cake? Pero, ano ang kinalaman nito sa akin? Lola, sinisira mo ang aking mga plano sa pag-amin. Pinatang mainipin. Relax. Ikaw ay ang swerte ng aming pamilya. Simula nang dumating ka, si Yancy ay naging isang bagong tao. Haha. Lola, pinapahiya mo ako. Sige, wala nang asaran. Tara, kain na tayo. Ang sarap ng sweet and sour pork ribs na ito. Subukan mo. Lola, Mr. Lee.
Sino ang chef ngayon? Sino ang magluluto ngayon? Mayroon bang problema sa lasa? Kung hindi, papagawin ko silang muli. Hindi na kailangan. Masarap naman. Salamat. Maligayang kaarawan, Mr. Lee. Ito ang regalo ko para sa'yo. Bakit Lego? Narinig ko. Na dati kang natutulog kasama ang Lego nung bata ka. Akala ko magugustuhan mo. Napansin ko na bihira kang may libreng oras, Mr. Lee. Kaya ang regalong Lego. Ang galing mong makaalala. Gusto ko ang regalo pero may kondisyon. Tutulungan mo akong buuin ito. Ha? Dahil ikaw ang bumili, sabay nating bubuin. Yun ang magiging kumpletong regalo. Sige, parang may mali. Sige, magpicture tayo ng pamilya. Ako na kukuha. Hindi marunong sa anggulo ang mga lalaki. Ibibigay mo ang phone. Ako nagagawa. Oh, G, sumama ka sa amin. Handa na 3, 2, 1. Matandang ginang tingnan mo. Naalala ko pa nung minsan, umuwi akong gabi pagkatapos ng mga pulong pang negosyo. At nakita ko hawak niya ang Legos at nakatulog. Tama. Si Yancy ay allergic sa alak, medyo malala. Huwag mo siyang papainumin. Noong araw, lagi siyang nagsisipa ng kumot tuwing gabi. Iniisip ko kung nalampasan na niya ang ugaling iyon. At saka, dati niyang gustong-gusto ang aking sweet and sour pork ribs. Ang sarap ng sweet and sour pork ribs na ito. Lahat subukan nyo. Wala na ang nakaraan. Dapat tayong magpatuloy. Mr. Lee, meron ba sa mukha ko? Wala. Mr. Lee, oras na para maganda. Lola, sumama ka sa akin. Kailangan ko ng opinyon mo. Siyempre, G. Mag-isa ka rito sandali. Bakit natatakpan ng tela? Yancy, Hmm? dapat kang magsalita ng mahinahon at magsabi ng mga taos pusong salita. Huwag kang magsalita na parang naguutos sa mga empleyado. Naiintindihan ko, Lola. Team ng ilaw, handa na. Team ng camera, handa na. Team ng atmosphere, handa na. Mr. Lee, maaari ka nang pumasok. Shuji. Mr. Lee, alis ako sa likod na labasan, apurahan. Gumagawa siya ng taos pusong pagtatapat sa asawa niya. Ano ba ang ginagawa ko rito? Aalis na ako. Wala naman tao rito. Ano ang kinukunan mo? Nagtatapat siya sa asawa niya. Anong kinalaman mo dyan? Bakit ka dapat magalit? Tigilan mo na ang pagiging malungkot. Ang larawan kailangan ng retoke? Ipinahihiwatig mo ba na dapat kong i-photoshop ang aking sarili? Mga babae ayaw nila ang kanilang mga larawang hindi pa na-edit na naipost sa social media? E-edit ko ito at ipapadala sa'yo. Gaya ng inakala ko. Mabuti na ba? Baka akala niya ay hindi sapat ang kakayahan ko sa pag-i-edit ng larawan. Gabi na, G. Uminom ka ng gatas at matulog na. Paano kung nagkakagusto ako kay Mr. Lee? Sa tingin mo, dapat ba akong mag-resign? Malaki ang naitulong sa'yo ni Mr. Lee. Huwag kang maging pabigat sa kanya. Pero kung aalis ka ngayon, nang walang anumang tagumpay sa karera,
mabibigo mo si Mr. Lee. Naiintindihan ko. Lahat ng pagsisikap na walang kapalit. Sino namang gugustuhin kunin ang gawaing ito? Mag-ingat. Baka lang ipasa sa'yo ang gawaing ito. Ha ha ha. Ang charity department, ano yun? Oh, ito ang non-profit branch ng Longyou. Tumutulong sa mga malungkot na matatanda, naghahatid ng mga libro sa mga bata sa malalayong lugar. Lahat ng dagdag na trabahong walang bayad na walang karagdagang sweldo. Walang gustong pumunta. Seryoso. Bago ako mag-resign, dapat akong gumawa ng isang bagay na makabuluhan para kay Mr. Lee muna. Kukunin ko ang assignment. Imposible, seryoso? Lahat umiiwas sa gawaing ito, pero may isang tao na voluntaryong gagawa. Dahil sabik siya, inominate siya para sa parangal na philanthropy star ngayong taon. Opo. Ipapakita ko ang relasyon natin kapag siya ay nasa kanyang pinakamaliwanag na sandali. Itong damit na low cut. Hindi, nung huli, nung nagsuot siya ng low cut, napatingin ang mga tao. Masyadong mahaba ito, baka matisod siya. Mr. Lee, ito ang mga damit na dinisenyo ng mga world-class na taga-disenyo nagsimulang magdisenyo noong isang buwan. Kung patuloy kang ganito kakulit, wala siyang maisusuot sa gala ng charity night. Ito na lang, ito ang magpapainit sa kanya. Teka, hindi ito tunay na balahibo, di ba? Ang pagsusuot ng tunay na balahibo sa isang charity event ay hindi angkop. Hindi natin pwedeng hayaan na batikusin siya. Makatitiyak kayo, Mr. Lee. Ito ay eco-friendly na peking balahibo. Pero kung nag-aalala kayo tungkol sa chismis tungkol kay Madam, dapat mong ihinto ang personal na paghawak sa kanyang mga gawain. Kung kumalat ang balita, sasabihin nila na ang kanyang tagumpay ay dahil sa'yo. May punto ka. Shuji, bakit siya nakakakuha ng lahat? Bakit sobrang pinoprotektahan siya ni Mr. Lee? Kasalanan mo ang lahat. Kumusta? Mas Jiang, Sino ito? hindi mo ba nakikilala ang boses ko? Ako ang pangalawang tagapagmana ng pamilya Lee. Second young Master Lee. Bakit mo ako kinokontak? Hindi ko talaga kayang tiisin ang tagumpay ni Lee Yancy. Hindi ka pa ba naka-move on sa kanya? Siya at si Shuji sinira ang buhay ko. Paano ko pa siya mamahalin? Gusto ko sila mapahiya sa publiko tulad ko. Mabay. Kaya pareho tayo ng mga kaaway. Kung gusto mong maghiganti, gawin mo ang sinasabi ko. Sige. Sige, nakuha ko. Mga damit para sa mga babae sa mga bundok sa Timog Kanluran. Pagtulong sa mga nasalanta ng snow sa Hilaga. Flashlight, coat, at instant noodles na itala. Lahat ng kahilingan ay nakalog. Partikular na mga timeline para sa mga relief shipment. Kukumpirmahin ko sa iyo mamaya. Kailangan ko munang gumamit ng banyo. Naiintindihan. Principal Su, dumating ba ng ligtas ang mga donasyong pagkain at winter coat? Mahusay, nakakapanatag iyan. Walang anuman. Huwag mag-atubiling kontakin ako para sa anumang karagdagang kailangan. Mabuti. Magtatrabaho ka na naman ng gabi, hindi ba dapat umuwi ka na? Ilang batch ng relief kailangan pang maipadala. Kailangan ko ring i-verify lahat ng resibo ng procurement. Bukas na charity night gala. Ako ba ang bahala sa mga toast? Matutulungan kita. Baliw, ikaw ay nominado para sa Philanthropy Star, ang prestihiyosong magazine online public vote. Isinumite ko ang pangalan mo. Ang iyong evening gown para sa event bukas. Wow! Ang galing! Salamat, Mr. Lee. Hindi mo ba susubukan? Ngayon din? Walang laman ang katabing kwarto. Subukan mo at tingnan kung bagay. Sige. Oh. Bakit ang tagal magpalit? Ginong Lee, kakapasok lang niya. Malamang 1 minuto lang. Talaga? Bakit parang 10 minuto na akong naghintay? Mukha bang pangit?
Maganda naman. Bagay na bagay sa'yo. Ang lambot ng damit na ito pero ang init! May problema ba? Hindi mo gusto ang damit na pinili ko para sa'yo? Hindi iyon. Medyo mainit lang. Tatanggalin ko muna itong alampay, sige? Isuot mo ito. Hindi mo pwedeng tanggalin nang wala ang pahintulot ko. Pero naiinitan ako dito. Nung huling bangkete, hindi mo ba naisip kung bakit binigyan kita ng alampay? Alam mo ba kung gaano ka kaganda? Ginoong Lee, mauna ka nang umuwi. Gabi na rin naman. Babalik ako pagkatapos dito. Sige, pero itong damit dapat ingatan ng maayos. Wala nang pagbebenta. Naiintindihan ko. Siya siguro ang nangunguna sa online na botohan, Shuji, di ba? Hindi lamang siya mabait, kundi pati sobrang ganda. Magandang gabi sa lahat. Ang gala ng pagkakawanggawa ngayong gabi ay naglalayong parangalan ang mga nagbigay ng natatanging kontribusyon sa mga gawaing pangkawanggawa sa nakaraang taon. Ngayon, oras na upang i-anunsyo. Sa pamamagitan ng pampublikong pagboto, ang bituin ng pagkakawanggawa ngayong taon ay napupunta kay Miss Chuji, binabati kita. Salamat. May sasabihin ka ba sa lahat, Miss Chu? Una, nais kong pasalamatan kayong lahat. Ang kanyang gawaing pangkawanggawa ay pandaraya. Licheng, may bali-balita na siya ay pinalayas mula sa pamilya Lee? Ang gutom na kamelyo ay mas malaki pa rin sa kabayo. Ang pagdalo sa mga kaganapang pangkawanggawa ay nasa ilalim ng kanyang dignidad. Ako ang dating kasamahan ni Shuji Yi. Inaakusahan ko siya ng pagnanakaw ng pondo ng kawanggawa. Anong ebidensya ang sumusuporta sa iyong paratang na pagnanakaw laban kay Shuji? Si Shu ay dating subordinate ko, isang walang kakayahan at walang kwenta. Gayunpaman, nagnakaw siya ng mga gamit sa opisina at nagyabang ng mamahaling ipit ng buhok. Isang estudyanteng walang pera na hindi kayang magbayad ng kolehiyo. Saan niya nakuha ang pera para bilhin iyon? Ang kanyang kayamanan ay nagmumula sa ninakaw na pondo. At si Lian si umupa ng hindi kwalipikadong tauhan partikular upang mandaya sa mga account. Jiang Mengyao, siraan mo ako kung kailangan pero naglakas loob kang makipagsabuatan kay Li Cheng para manira kay Mr. Lee? Sa palagay mo ba maniniwala ang mga tao sa iyong walang basehang kasinungalingan? Walang basehan? Chuji, mapapatunayan mo ba na hindi ka nagnakaw? Huwag mong sabihin na wala kang mailabas na resibo? Ilang araw ang nakalipas, napansin ko na ninakaw ang aking mga resibo. Opisyal ko nang pinawalang bisa ang lahat. Pinawalang bisa? Wala ka namang mga yon. Mayroon akong elektronikong invoice para sa bawat binili. Ako, si Shuji, ay hindi kailanman nag-abuso ng pondo ng kawanggawa. Kaya Shuji talaga bang pinagbintangan? Ang mga resibong ito ay malamang na lahat peke, di ba? Nasa phone mo yon, walang makakakita niyan. Makapag-produce ka ba ng iba pang ebidensya? Oo, tama. Hindi tayo basta pupunta sa bawat donation site upang i-verify lahat, di ba? Mukhang maaaring meron talagang kakaibang nangyayari. Sino ang nagsabing hindi natin ma-verify? Lahat? Mangyaring lumapit. Ako ang punong guro mula sa isang elementarya sa Suja Village, Daba Mountain. Ang mga supply na ipinadala sa aming paaralan. Makukumpirma ko na ang dami ay tumutugma sa listahan ng donasyon. Ginongsu. Ako si Director Wang mula sa ampunan sa Hang City. Sigurado akong ang mga reporter ay pamilyar sa akin. Makukumpirma ko na ang mga supply ni Miss Shu ay tumutugma sa listahan. Director Wang. Ako si Director Liu mula sa shelter sa Timog Kanlurang, Bulubunduking Rehiyon. Makukumpirma ko rin. Ginoong Liu. Ako si Headley mula sa ampunan. Makukumpirma ko rin. Miss Lee? Paano kayo nakarating dito lahat? Hindi ko kayo nakita kanina. Inimbitahan kami ni Mr. Lee. Mr. Lee? Kaya talaga tayong niloko. Ikaw talagang naglakas loob na dayain kami. Paano nangyari ito? Liansi, paano mo nagawa? Liansi, paano mo... Posibleng malaman ng maaga ang tungkol sa sitwasyon ngayon? Tama ba?
Li Cheng, mula noong araw na ipinatapon ka, nagpadala ako ng mga tao na nagmamasid sa iyo. Oh, at ang iyong telepono ay minomonitor din. Bawat galaw mo ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ikaw, Alam ko na lagi na wala kang puso at walang utang na loob, kaya ako nag-ingat. Li Yancy, kahit patunayan mo yan, ano naman, guguluhin kita habang buhay. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Tama na! Tigilan mo na ang walang kwentang ingay dito. Assistant Joe, oras na upang makita sila ngayon. Li Cheng, Jiang Mengyao, inirereklamo kayo ng peking resibo, paninirang puri at pagpapahiya. Sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Hindi, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Shuji, nagkamali ako. Hindi dapat kita pinahiya. Patawarin mo ako, Shuji. Yancy, gawa niya yan. Pinaglaro niya ako. Hindi ko talaga ginawa yon. Lahat siya. Anong ginagawa mo? Isinali mo ako dito. Hindi ko kaya mag-isa. Makinig ka, hindi ako nananakit ng babae. Tumigil sa ingay, dalhin sila. Ngayon na. Hindi, sandali. Yancy, siya yan. Hindi ako pakiusap. Miss Chu, kanina mali ang ginawa namin sa'yo. Humihingi kami ng taimtim na paumanhin. Mangyaring ipagpatuloy ang iyong talumpati. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Hindi man lang ako makahanap ng disenteng trabaho. Sa pinakamababa kong punto, tinanggap ako ng Long Yu Group. Hindi ako philanthropy star. Si Mr. Lee ang tunay na bituin. Tinutulungan niya ang lahat na nangangailangan. Hindi lang ako, kundi pati mga matatanda sa malalayong lugar, mga bata, mga ulila. Salamat Mr. Lee sa pagtingin sa aking mga pagkukulang, ang aking kakulangan ng kredensyal. Kahit pinalaki ng walang pagmamahal, pinili niyang magkalat ng liwanag. Para sa mga nasa kadiliman. Ganyan pala ako tingnan niya. Miss Chu! Bravo! Mr. Lee, ito ay isang liham ng pagbitiw. Matagal ko nang gustong magbitiw. Pero may utang ako sa'yo. Gusto kong gumawa muna ng para sa'yo. Shuji, palagi mong sinasabi na napakabuti ko. Bakit mo gustong mag-quit? Mr. Lee, mag-usap tayo mamaya, okay? Mamaya, tatakas ka ba pagkatapos ng event? Makinig ka, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Kulang ba ang sweldo ko o hindi sapat ang benefits? Sabihin mo lang, aayusin ko. Hindi iyon. Bakit? Kailangan mong sabihin sa akin ngayon. Itong si Li Yancy, pinipilit ang staff na purihin siya? Bakit pa siya magbibigay ng sobrang papuri tapos biglang mag-quit? Tama, baka may PO tactics o harassment sa trabaho. Hindi. Anong ibig mong sabihin? Hindi ganyan si Mr. Lee. Kasalanan ko. May asawa ako pero gusto ko ang amo ko. Sasaktan ako ng kidlat. Wala akong kwenta. Bobo. Ako ang asawa mo. Ang pinakasalan mo sa pamamagitan ng matchmaking na yon. Bobo ka, nakalimutan mo ang mukha ng asawa mo. Kaya ikaw talaga ang asawa ko. Pasensya na, nakalimutan ko na ang itsura mo. Hindi ko man lang nakita ang marriage certificate natin. Hindi pwedeng malaman niya na nakalimutan ko rin. Hindi ba ito mga regalo mula sa birthday banquet? Nakita mo sila, bakit ka tumakas? Akala ko para sa asawa mo. Para sa asawa ko, eksakto. Tanggapin mo sila, mahal kong asawa. Salamat sa paghahanda ng lahat ng ito para sa akin. Siya nga pala, malapit nang matapos ang isang taon nating kasunduan. Tama, muntik ko nang makalimutan. Paulit-ulit siyang humihiling na tapusin ang diborsyo. Ang mga regalong ito siguro ay pamamaalam na regalo para sa akin. Kaya naman, humihingi ako ng extension. Ha? Humihiling na gawin itong permanente. Shu Ji, mahal kita. Masaya ako na ang pagmamahal sa iyo ay hindi na lihim ko. Mahal din kita. Ang charity gala na ito ay naging pampublikong pagpapakita ng pagmamahal mo. Ji, Lee, iminumungkahi ko sa inyong dalawa. Dapat maghalikan na kayo. Halik, halik, halik.